natin. Ito yung gamit natin na panukat ng bulak para accurate. Yan, so dapat may ganyan tayo. Mag-CVT tuning. Ayan, what's up mga bossing natin. So ito yung pagpapatuloy na kung saan may nagre-request sa atin kung bakit daw pagpag yung belt. So explain natin ng kunting explanation lang kasi hindi naman malaliman. Kunti lang yung nalalaman natin kasi hindi naman tayo expert. Ito yon. So sa mga pala nagtatanong, naka PCX tayo na crankcase cover. PCX po yan, Honda PCX. Pag bibili nyo to, iba yung tapos iba din tong itong carbon tip na to. Yan, tapos naka Aerox tayo B2 na air cleaner cover, tapos air filter natin pang Aerox B2 rin. So yan, so yung belt natin dito mga ka-DIY ay stock pa ng Griffin. So yung code nyan pwede sa Key 97. So, sa Key 97 code ng Griffin yan, pwede rin yan sa PCX. Okay, so stock bell, stock lining, naka tayo, pakita mo yung dito, anong kulay, dilaw. Naka CRP tayo na center spring, tapos naka CRP din yata tayo na class spring. So 1,000. Oh. Tapos ADB yung natin, male tapos female ng stock Griffin. Top drive. Okay? Tapos ito naman naka PCX tayo sa nagtatanong, PCX 160 na fully set. Okay? So testing natin kung pagpag ba yung belt natin, kasi nagpalit tayo ng roller bolts natin o fly bolts na tinatawag. Try combination to yung ginagawa natin, hindi tayo nag-dual. Okay, panggalin natin, check natin kung pagpag pa. Ayan, so hindi na siya masyadong pagpag kasi pagka nung unang ko kasi yung unang upload natin, kaya masyadong pagpag yun kasi bagong palit lang yung bola. So nagkataon na bagong salpak lang yung natin, pulley natin, taka yung belt, pa siya, lumalapat pa, kaya masyadong mapagpag. Okay, yan, hindi naman masyadong pagpag yan. Mapapansin mo naman kung masyadong pagpag yung belt, may marking siya, parang ganyan. Patay natin para hindi tayo maipit. May marking siya dito, yung masyadong pagpag na belt, nagmamarka yan dito kasi lumalaylay na dito, parang makaway. So ito hindi naman, tama pa naman yung niya, yung clearance niya, yung tension niya, yung may tension po kasi yung belt. Okay, tapos yung mga belt, ang sa nagtatanong yung kadalasan na cause or symptom ng bakit pagpag yung belt, due to wear and tear na po yun. Kumbaga sa long term sa haba steps pa ng paggamit mo, siyempre nauupo din yan due to friction. Nagkakaroon kasi ng friction yan dito, siyempre bumababa yan dito sa may torque drive, tapos naangat naman dito sa may pulley na banda. So nagkakaroon ng friction itong gilid. Mga bossing, itong ibabaw po ng belt, hindi naman po yan lumalapat dito. Ang talagang itong gilid lang, ito. Yung pinaka-surface natin, hindi po yan yung lumalapat sa pulley at saka sa TD. Okay? So kung sa pag-check up naman ng mga belt, pag tinanggal mo yung belt, tignan mo, iganon mo kung may mga cracks na yan, palitin na rin yan. Kasi yan din ang kadalasan kung bakit pagpag yung belt mo, kasi kumbaga na-stretch na yan. Tsaka yung sukat dito sa gilid niya, meron yung standard na mm or sukat. So para mo yan, nung binili mo yan,
dapat nasukat mo yan. Meron kasing standard size yan, yung taba niya, kilometers na yung takbo mo. Susukatin mo rin yan kasi yan din yung isang cause ng pagpag yung belt. Pangalawang cause ng pagpag ng belt, syempre yung center spring natin. Okay? Yung center spring, yung stock ng center spring natin ay nasa 800 RPM. Sa Honda, ganun din. Sa Griffin, ganun din. Kasi same lang po ng components ng engine ang Griffin sa Honda PCX, Click, at saka sa EDB. Okay? So 800 yung RPM natin sa center spring at saka sa clutch spring. Ngayon, pagdating naman sa center spring, bakit nagkukusyon ng pagpag? Dahil lumalambot yan. Dahil sa tagal na rin o araw-araw mo ginagamit, lalo na pag may angkas ka, delivery rider, na gano'n, pwede mong palitan yan ng 1,000, 1,200. Yun din yung isang nagkukusyon ng pagpag. Tapos dito rin, sa drive piece at saka sa pulley. Sa katagalan, lalo na pag aftermarket, madaling ano yan, madaling maupod tong dito yung ano niya, wall niya. Dahil sa belt yan. Okay? Mayroon mga belt kasi na makakapal, gano'n. Yan din yung isang nagkukos bakit numinipis to. Na-stretch yung belt natin, tapos numinipis din yung surface ng ano natin. Pulit ng drive piece. Siyempre, saka dito rin sa may torque drive. Okay? Isa pa na isang cause ng pagpag yung belt, yung bola. Yung mali yung combination mo, na gano'n. Nasa ano din yan, sa proper combination ng bola. Tsaka sa dito sa spring, sa belt. So marami kang i-consider kung bakit nagpapagpag yung belt. But mostly, bakit pagpag ang belt, palitin na. Okay, na ano yan, masyado na una sa belt, kung palitin na, manipis na dito sa may gilid, kasi ito talaga ang mostly sumasampa dito sa pulley at saka sa TD. Itong gitna kasi, ito yung dumadaan sa bushing, lalo na pag driven or pang ano yan, delivery rider ka or mototaxi. Kasi tapos syempre, ang pangalawa, yung center spring natin, lumalambot yan. So, kailangan mo, pwede mo rin palitan yan from 800, gawin mong 1,000 to 1,200. Tapos, isa din, itong pulley at drive piece kung bakit pagpag ang belt, syempre, luminipis din yan. Okay? Tapos, sa bola rin, yung sa mga combination mo. So, yan. Sinabi ko lang po yung mga nalalaman natin. So, sa mga may alam pa, mas marami pang kaalaman, yung mga expert na mga tuning dyan, pwede nyo naman i-comment sa comment section. Ako, hindi naman tayo nagmamarunong. Sinishare lang po natin yung nalalaman natin, yung experience natin kung bakit nagpapagpag yung belt. Tapos isa pa pala kung maling belt yung nailagay mo. Kasi ang bawat scooter may kanya-kanyang belt para sa kanya. May code, may tamang code, may pang K1 sa Honda, may pang K1 C, tapos meron kasing pang Click 125, 150, 160, meron din pang EDP 160, 150, may pang PCX 150, tapos 160. So, pang EDP, P97, mga ganun. Okay? So, ganun lang po mga kadiway. Tapos, ito, i-reveal natin ng konti, pahapyaw yung CVT set natin sa mga nagtatanong. So, itong ano natin, recap lang natin, itong build natin ay stock pa. Original pa yan ng Griffin. Yung lining natin, original din ng Griffin yan. Itong female natin na TD, original or stock din ng Griffin yan. Combination ko lang ng pang EDB doon, yung male doon. Tapos yung ano natin, spring natin CRP. So ang ginagamit lang natin mga spring, either TSMP or CRP, kasi yun yung pinakamatigas na mga tension. Pag sinabing 1,200 talaga, parang 1,300 na nga siya. Kasi unlike sa ibang mga brand na mga spring, kahit na 1,200, parang 1,000 RPM pa rin. So, yung tamang doon, yung tinuro ko sa inyo, may separate videos tayo doon, yung dapat i-compress mo, ipipress mo siya para malaman mo kung talagang tama yung tension. Okay? So, yung mga spring natin, 1,200, both spring yan, center and clutch spring, CRP brand, tapos naka-torque enhancer tayo, RPM enhancer na MTRT brand. Okay, yan yung nilalagay sa spring para maganda yung ikot, para na sa ganun, hindi masyadong na-stress yung natin, yung center spring natin, para sumasabay siya. Okay? Tapos dito naman naka tayo, K1Z pang Honda PCX na 160 na fully set from Indonesia. So doon ko to binili, hindi dito sa Pilipinas. Okay? So stock to, naka-modify. Ibig sabihin, stock modify yan. So yung bola natin, naka-try combination tayo. Okay? So yan, experimental sticks pa rin tayo. Kaya lang, itong try combination, hindi yan madalas na ginagawa o ginagamit ng mga ordinary lang na gumagamit ng motor. Ang mga nakakalam dyan, mga legendary.
yung mga nagkakarera. Kasi pwede tayong maglagay ng 4 balls. Kunwari ganito, meron kasi tayong ginagawa dito. Ito yung pag sa CVT tuning, talagang pinag-aaralan yan. Kunwari yung stock natin, kasi yung stock natin na bola ay 18. So 18 by 6, 6 na 18 equals 108. Ngayon, pag magko-combination ka, 17 by 19, so tatlong 17, tatlong 19. Same lang din ang grams niya, 108 din siya. So, kunwari, sa 4 balls naman, kunwari, gusto mong kunin to. Ito, kunwari, 11 by 13 or 12 by 14. Gusto mong kunin, gusto mong palabasin tong 72 grams. Gusto natin palabasin tong 11 by 13 kasi meron din ang siset ng ganito, 11 by 13. So, 72 grams. So, kung gusto mong 4 balls yan, ito, mag 18 by 4 ka. So, apat na 18 grams. So, 72. Parang 84. Gusto mo rin palabasin itong 84. So, apat na 21 na bola times 4 equals 84. So, ganito yung 84 naman. 15 by 13 sa dual combination. Okay? Tatlong 15, tatlong 13. So, ganyan. So, yan yung ginagawa natin. Pero, kadalasan yung gumagamit ng 4 balls at 5 balls, pang karera lang po yan. Pang arangkada, ganon. Pang dili-driven, pang city drive. Kasi malakas po yung sa arangkada kahit may back ride ka. Pero hindi ko ina-advise sa inyo yan o re-recommend kasi baka masira. Kasi pagka hindi nyo alam yung proper tuning, sabi ng iba kasi baka hindi kasi siya balance. Kasi 6 yung dapat na nakalagay na bola. Nasa proper tuning pa rin yan. Kasi pag nakikita nyo sa video, dito kasi pagdating sa vlogging naman, hindi ko na kasi nakukuhanan ng full video or full details kasi kagaya ng sinasabi ko, pagdating sa CVT tuning, walang perfect tuning. So, experimental procedure yan, try and error. So, pag i-video namin lahat ng ginagawa namin, haba po yan, mabuboring na po kayo manood, sasakit lang yung ulo ninyo. So, yung ginagawa namin 4 balls at saka 5 balls, mahaba-habang yan, try and error. So, hindi na namin, kaya kinakat na lang namin. Kasi mahirap po talagang gayahin yan pag sa video nyo lang mapapanood. Pero pag sa personal, mas magandang maipaliwanag ko ng personal sa inyo. Pero hindi ko siya nire-recommend na pang long ride. Kasi medyo maksaya sa gas yan at kaya para sa gustong gumaya, kung gusto nyo may arangkada, may dulo, ganun lang po kayo sa mga inaano ko na experience ko na binablog ko. Ganun lang po yung mga tamang combination. Kasi kung magta-try combi kayo, 4 balls or 5 balls, pagka masiraan kayo o baka mali yung takbo ng motor niyo, eh syempre ako masisisi dyan. Kasi ako yung sinasabi nyo na nagtuturo. Itong sa akin, sinishare ko lang po yung idea ko. Nasa sa inyo pa rin yan kung gagayahin nyo hindi or pagpupunan nyo lang po na idea. Kasi sa pag-tuning, dapat ikaw mismo ang mag-tune or may tuner ka, pwede mo lang maging guide yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga dyan, legendary na mga nagkakarera, yung 4 balls, 5 balls, maganda talaga yan. Nasa perfect tuning lang. Kasi hindi laging makukuha mo agad sa bola yan. Mo pa yan dito. Baka ibabalas mo sa spring. Yung sa experience ko, isa din na ituturo ko sa inyo. Pagka naka-stock pipe pa lang kayo at stock na makina, pagdating lang sa grippy na, mas maganda from 800 na RPM na center spring, kahit maglagay lang kayo ng 1,000 to 1,200. Huwag na kayong lalampas doon. Okay? Pero pagka naka-open pipe kayo or power pipe naman, pwede kayong maglagay ng 1,000 to 1,300 to 1,500 na center spring or flat spring. Okay? Kasi useless din na mag 1.5 kayo, mag 1.3 kayo kung naka-stock pipe kayo. Hindi rin naman lalabas yung full potential kasi siyempre pigil yung takbo. Isa pa na i-share ko na pinaka-basic. So basta dito pagdating naman sa fly ball combination or fly ball or roller, lagi nyong tatandaan na minus 2 or less 2. Kunwari 18. Dito sa gripping natin 18 yung standard na weight ng bola natin. So less 2. So mag-aano ka ng 16. Kunwari, di ba, from 18, so maglagay ka ng 16, less 2 yun, 17, 18. Ngayon, pag gusto mo namang madulo, magbigat ka ng bola. Gusto mo naman ng arangkada, maggaan ka ng bola. Okay? Sa stock niya sa stock na pulley yan. Pero pagdating sa aftermarket na pulley, kunwari naka 13.8 to 14 degree ka, ang gusto nun, magagaan na bola. So, ngayon, sa stock pa lang tayo. Kunwari sa stock, gusto mo ng madulo, magbigat ka ng bola. Gusto mo nang magaan, kung gusto mo ng arangkada, magaan ka ng bola. Ngayon, kung gusto mo naman ng may arangkada at may dulo, pwede kang mag-combination. Yun yung tinatawag natin na dual combination. Kunwari, may arangkada at may dulo. Kasi hindi mo rin makukuha yung tatlo, arangkada, gitna, dulo. So, ang lang natin, arangkada, dulo. Pwede kang maglagay ng 14, 16, or 15, 16. Madali kasi i-tuning yung mga stock na
pulley. Pero pag sa aftermarket, medyo mahirapan ka na kasi dapat malalaman mo yung profile ng pulley ng aftermarket. Kunwari, katulad dito sa akin, kaya sa tagal na nito, magna 9 months natin, mas nasigripin natin, hindi pa ako nag full CVT set kasi under experimental stage pa rin tayo. Hindi ko pa talaga nakukuha yung perfect tuning para sa akin at para sa OBR ko at para sa driving habit ko. Hirap naman yung bumili tayo ng full CVT set, kumari GVT, MTRT, HIRC, pitch bike. Tapos hindi pala sa tugma dito para sa gripping natin. Sayang lang din yun. So mas maganda na gawin ninyo, mag-chop suey na lang kayo. Ito, pag-stock ka muna, pang PCX 160, pang EDB, ganun. Para pag nakuha mo na, brand na lang ang bibilhin mo. Kunwari PCX 160, MTRT brand. Tapos dito, EDB 150, CRT brand. Ganun na lang. Kasi pag aftermarket na full CVT set, kunwari PCX 160 na pulley, dapat, ano din yun, ang kasama din niya, 160 din na torque drive. Pag pulley set assembly, 160 din yung torque drive. Ito magkaiba 150 yung kinuha ko na torque drive pag EDB. Itong pulley set naman natin ay pang 160 na PCX. So magkakaiba siya. Tapos yung ginamit ko pa na brand, hindi pa siya yung mga branded. Stock pa lang to. Yung spring lang natin ng mga branded CRP. Tapos dito sa bula natin, meron naman kasi tayong sukatan ng bula. Ang importante, yung tama yung sukat ng bula. Wala yan sa brand. Pero pag sa spring, nasa brand din yan at tamang division. Okay? So yan, try na natin mga kadiway. Testing natin. Pero bago natin i-testing, ito yung mahiwagang ano natin, pag-tuning natin kung para malaman natin na sumasampa yung belt dito sa dulo talaga. Okay? Pag mabura nyo yan, ibig sabihin, sumasampa talaga yung belt hanggang dito. Yan. So sinabi ko na yung setup ko sa inyo. Dito sa setup natin sa plyboard natin, naka-tri-coupé tayo. Okay? 84 grams po yan, 84 grams. Ulit ko, 84 grams po yung flyball combination natin. Ako to, actually hindi pa siya perfect, pero medyo sakto na sa akin. 2 weeks yung try combination natin. So ano ko na, testing natin. Yan. Yung galaw ng belt natin sa 84 grams. Testing natin yung panibagong CVT tuning natin na tri-combination ng plywood, kung paano yung pagpag ng belt at yung sampa ng belt sa pulley, kung sumasampa talaga. Tama lang naman yung tension niya eh. Kumbaga sa kadena ng motor, manual, hindi naman masyadong mapagpag. Tama lang yan. Hindi na naman kasi pwedeng masyadong mahigpit. Aggressive pa rin naman siya. Okay? Yan. So malalaman nyo naman kung talagang mapagpag na yung belt dito. May markings talaga yan. Ano yan, magbabakat yan dito yung belt, yung rubber. So ayan, okay pa naman siya. Saka disclaim ko lang po mga ka-DIY. Wag na wag yung ginagawa lagi yun na binubumba nyo ng sagad yung RPM, yung throttle pagka naka-center stand. Bakit po kanyo? Maaring masira po yung itong alignment nito saka itong belt. Magkakaroon po ng bingkong yan. Okay? So wag nyo laging ginagawa yun, or baka kumalas to pagka hindi nyo masyadong nahigpitan itong nut dito saka nut dito, may tendency na nakakalas po yan. Baka magkukos ng accident sa inyo. So make sure na pag gagawin nyo yun, mahigpit talaga to, mahigpit yan. So ganoon lang po mga ka-DIY. So far okay naman. Nabura naman yung ano, pakita mo, close up mo. Yan o, nabura. Nawala yung markings ng pintle pin. So meaning sumasampa talaga to. 14 degree na angle to, pangduluhan talaga to. Dito, na-try natin kahapon, nag-ano tayo, 800 to 1 km, nag-ano tayo mga ka-DIY, 135. 130 to 135, may back ride tayo. So kung kukumputin natin ako sa kayong back ride, nasa 160 kg. Kahapon na naka 130 to 135 tayo, first run saka second run natin, na wala, hindi pa yung sagad mga ka-DIY, hindi pa yung sagad kasi naka ano pa tayo, yung throttle ko pinaglalaruan ko lang, hindi pa yung sinasagad ko talaga ng todo.
Take note yung run natin na first and second hit na run natin na naka 130 to 135 tayo, 800 to 1 km lang po yun. Hindi pa yung sagad yung throttle natin, hindi pa sagad yung kalsada kasi syempre may maraming sasakyan. And saka isa pa, may backride pa po tayo nun. Eh paano kung wala pa tayong backride, di ba? So yung nasa 800 to, dati kasi nung wala pa akong backride, 400 meters, nagwa 130, 135 na tayo. Hindi pa sagad. Okay? So, i-release mo na agad yung 15 to 20. Sabihin mo ng 15 to 20. 135, this 20. So, ganun yun. Hindi pa yung sagad. Hindi pa talaga siya dumulo. Okay? So, ganyan yung set natin. So, pag naka-aftermarket ka na full CVT set, mapapalabas mo na yung full potential niyan. Tapos, pag naka-power pipe ka pa, Ochun pipe, talagang kaya ng gripping, kahit na stock engine, kapag CVT set ka, kaya niyang mag 120, 130 yan. Ano po mga ka-DIY, hoping naman natutunan lang po kayo sa vlog content natin. Hindi po tayo, inuulit ko, hindi po tayo nagmamarunong. Sinishare lang po natin yung experience natin, yung konting ideas natin. So peace out sa mga tropa natin dyan na nagsi-CVT tuning. At syempre sa mga mekaniko din ng gripping, shoutout natin, Jansen Domingo na taga Cavite, syempre. At syempre si Stanley Freeman from Bulacan, Jawo Motorworks at iba pa. Si JC Garcia Motovlog, Daily Life. So shoutout sa inyo mga bossing, peace out tayo lahat. Mag-share lang tayo ng knowledge natin regarding sa Griffin para makatulong tayo sa Griffin community. Kaya mga ka-DIY, mga bossing natin, pakita ko sa inyo yung try combination natin. Ganito oh. Ang ganda ng sampa ng belt. Quality. Naka 1mm washer. Still bushing pa rin yan mga ka-DIY. Hindi pa ako nagpalit ng ceramic. Mas maganda pag magpalit ka ng ceramic para maiwasan natin yung thermal expansion. So yan. Okay? Yan. Hindi nyo makita kung anong grams yan. Basta may sikreto yan. Stock belt pa. Parang gusto ko na rin magpalit ng belt eh. Tapos itong nut dito may tamang ayan, paglagay para balance. Kasi minsan ito yung nagpupus ng parang nanginginig. Itong washer, ibig sabihin pala. Kaya pan-check nyo, parang pantay, parang ano nyo to eh. Parang weights din niya yan eh. Ka-DIY, bagong salpak natin. Malalaman nyo dyan kung pagpag. Kasi pagka bagong salpak, siyempre lalapat pa yan. Ganyan yung nangyari doon sa unang video natin na may nag-CVT tuning tayo doon sa tropa natin kay Boss Joey. Shoutout natin. Joey pa ng Batan from Malacanang. So, ganun yung nangyari. Nakita nila sa video na pagpag yung belt. Kasi bagong salpak eh. Bagong salpak yung huli, yung mga bola pa, tapos yung belt. Tapos lalapat pa yan kasi. So, ganito yung nangyari. Papandalin natin. Ganyan yung mangyari, pagpag talaga yan. Yan oh. Kasi lumalapat pa yan. Diba, masyadong pagpag. Ganyan yung nakita nila. So bakit pagpag yung belt? Sabi mo hindi pagpag. Kasi talagang hindi naman pagpag talaga yun. Kaya nagkaroon lang na bagong ano lang po kasi bagong gawa. So lalapat pa yan pag nagkabit po sa kalsada or sa revolution mo. Yan o. Diba kanina ginagawa natin or bago natin gawin, hindi naman pagpag, hindi ganyan kapagpag. Yan o. Ayun, pagpag na pagpag siya o. Yan mga ka-DIY, ganyan lang po yung explanation yan. So hindi porket pagpag, mali na yung pagpag. Ayan, break na natin. Ito, plug and play pero may mga hindi nakasya na tornilyo. Pag magpapalit kayo ng pang PCX, 3 tornilyo. Okay, yung dito sa gitna, tapos isa dito, tapos isa sa taas. So yan, maraming salamat. Tugatugaturin, Burn Thumbs, sign mo.